Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Sa unang biyernes ng buwan, minabuti nating magtipon, magsama-sama, magnilay, upang ipagpatuloy ang ating paghahanda na ginaganap ngayong panahon ng Kwaresma. Kung inyo mapapansin dito sa ating altar, nasindihan na ang 4 na kandila. Sabi nung isa, Father, ano pong tawag dyan? Sabi ko, kung ang panahon ng Adbyento, may korona, na kung saan sinisindihan ang mga kandila na siyang sumisimbolo ng linggo, ng paghahanda at paghihintay, ang panahon ng Kwaresma ay may krus din, na siyang sisindihan ng mga kandilang sumisimbolo sa mga sugat at tinamo ng ating Panginoon. Nagtataka nga ako, hindi alam na mga matatanda po ito. Mas matanda pa po sa akin tradisyong ganito. Baka sabihin nyo, pauso na naman itong si Father. Hindi ko po galing sa akin yan. Ito isang matandang tradisyon ng simbahan. Sino po ba nakakaalam ng mga matatanda na may ganito? Wala nagtataas ng kamay sapagkat walang umami na sila matatanda na. Minabuti rin natin na ang pagnilaya natin ay ang ating paghahanda. Hindi lamang ngayong panahon ng Kwaresma, kundi paano ba natin gagawin holy? Hindi lamang yung week, kundi holy ang buhay natin. Alam po ninyo, namatay si Jesus sa krus, hindi lamang upang bigyan tayo ng Holy Week. Minabuting iunat ni Jesus ang kanyang mga kamay sa krus upang bigyan tayo ng holy life. Aminin natin, mas madaling maging mabait sa panahon ng mga Kwaresma, sa panahon ng mga mahal na araw. Kasi bakit? May pabasa, may daan ng krus, may pilgrimage, may mga gawain sa simbahan, kaya napakadaling magpakabait. Pero habang nawawala na ang mga pagdiriwang na ito, muli tayong bumabalik sa luma at dati nating pamumuhay. Kaya nga po, napakaganda ng ating ebanghelyo. It gives us so much consolation, hindi lamang dahil ang Diyos mapaghanap, kundi it gives us consolation because we know very well, if we had been lost, Jesus will try to find us. Yun po yung isang maganda doon, na kapag tayo ay nawala at nagwala, tiyak yun, may Diyos na maghahanap sa atin. The practical in us, laging iniisip, kaya naman nawala yung tupa na yan, matigas ang ulo. Kaya hayaan na natin siya. Hindi ba't ganun po minsan yung ating mentalidad? Pag matigas ang ulo, hayaan na natin. Matigas ulo eh. Nung bata po ako, tatay ko po, taga Bulacan. Lagi po silang hindi magkasundo ng nanay ko pagdating sa pagdidisiplina sa amin. Bakit? Nanay ko po, mahilig po ako magbike nung bata. Lagi akong sasaway ng nanay ko, baka ka madisgrasya, baka ka madapa, baka ka mapano. At sabihin po ng tatay ko, bigay mo hilig. Sabihin ng nanay ko, ba't mo bibigay ang hilig? Kung madisgrasya yan, sasagutin ng tatay ko, tanda-tanda ko to, matigas ang ulo eh. Ginusto niya yan, kaya siya nasugatan. Kaya kapag nasugatan yan, titigil din yan. Sasagot naman yung nanay ko, ba't tatay mo pa masugatan? Ang tigas ng ulo eh. Yan. Pero ibahin natin ng Diyos. Kapag po nangyari sa buhay natin, tayo ay nawala at nagwala, tiyak yun. Hahanapin niya tayo. Sigurado yon. Hindi siya mapakali hanggat hindi tayo natatagpuan, hanggat hindi niya tayo naibabalik sa init ng yakap ng kanyang pagmamahal. Kaya ngayon sa ating pagninilay sa ating banal na oras, how are we going to make our Holy Week really holy? Paano natin gagawin ang ating mga mahal na araw bilang mga araw na banal, na tunay naman nating mamahalin, na siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon na hindi lamang Holy Week ang buhay, kundi holy life din. Minsan po may nagtanong sa akin, Father, paano po ba gumawa ng holy water? Napaisip din ako. Oo nga, Kaya sabi ko doon sa bata nagtanong, well, we boiled the water, we blessed the water, and we boiled the water hell out of it. Na parang ganun din yung gagawin sa atin.
Papakuluan tayo ngayong panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng mga sakripisyo at mga gawain nang sa gayon, it brings out the hell in us. Kaya ngayon, ang tanong, paano natin gagawing banal ang mga araw na darating? Bigyan ko po kayo ng 6 na pamamaraan. Una, magbalik Panginoon. Magbalik Panginoon. Hindi lamang simpleng magbalik loob. Magbalik kay Jesus. Kaya nga po, kung meron man akong isang paalala, mga minamahal kong mga kapatid, don't ever stay too long far away from God. Don't stay too long living away with Jesus. Paano po mangyayari yon? Make a good confession. Simula po nung magkwaresma, araw-araw po, no, meron tayong pakumpisal. Sa darating na Holy Tuesday, meron tayong kumpisalang bayan. Nag-anyaya ako ng mga pari sa bikaryato at mga kaibigang pari upang tayo ay samahan. Kaya mga minamahal ko pong mga parokyano, baliwala yung pagdadasal ng mahaba, baliwala yung pagpipinitensya ng matagal, kung hindi naman tayo mamumuhay ng malapit kay Jesus sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Na kung saan, kapag kayo po'y nagkumpisal, simple lamang. Sabihin niyo po kay Jesus, Lord, I want to start again with you. Tulungan niyo po akong makapagsimula at sa pagsisimula kong ito, kasama ka na. And it takes a lot of humility in us and honesty to do that. Kaya nga po, ito po yung unang paalala, how to make our Holy Week holy, magbalik Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting kumpisal. Pangalawa, alisin ang galit sa puso. Let us remove anger. Now that we have experienced being forgiven, it is now the time also to forgive others as well. And forgiveness, my dear friends, is a kind of decision. Isang desisyon na ating pipiliin. At kapag pinili natin, parehong panalo. Hindi lamang yung pinatawad, kundi yung nagpatawad din. Kaya kung meron man tayong isang bagay na dapat gawin sa ating sarili upang gumanda, hindi yung magpa-facelift, hindi yung maglagay ng maraming kolorete, simple lamang po, magkaroon ng masarap na tulog. Aminin ninyo, pag may kagalit tayo, hindi tayo masyado nakakatulog. Maraming sasabi, ay hindi, Father, nakakatulog po ako. Aba, isa lang ibig sabihin yan, nasanay ka na. Kaya yung pangalawang paraan upang pabanalin ang ating linggo, alisin ng galit. Panahon ng pagpapatawad, yung pagpapatawad na ating hiningi, na ating namang natanggap, siyang pagpapatawad din na siyang ating ipagkakaloob. Pangatlo, sa pamamagitan ng mabuting gawa. Alam nyo, sabi ko nga po, madali po magpakabait ngayon eh. No? Naramdaman nyo ba yun? Madaling magpakabait. Kasi bakit? Iba yung pakiramdam. Iba yung vibe. Pero, ang paggawa ng kabutihan, hindi lamang po doon sa pakiramdam. Titingin lamang tayo sa ating paligid, maraming pwedeng gawa ng kabutihan. Maraming taong naghihirap. Maraming tao ang nagdurusa. Kaya alam po ninyo, i-flex ko lamang. No? Tinutulungan nyo po yung mga taong lumalapit sa atin nang hindi nyo namamalayan. Bakit? Sapagkat yung bawat tulong sa simbahan, ibinabalik din po natin. Baka hindi nyo lamang po alam, no? Meron tayong 2 karinderya doon sa may kanto. Hindi atin yon. Pero pag may lalapit po ng mga tao, no? Dahil alam naman natin, pagkain ang unang kailangan, bibigyan po ng slip, no? Ng parang ticket, sila mamimili, no? Doon sa may karinderya, halagang 50. Kanin, ulam. Malamang sasabihin niyo, Father, paano po nangyari yon? Sapagkat ang bawat tinutulong sa pamamagitan ng donasyon at kawang gawa, napupunta sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Kaya nga po, yung pong panalangin, yung sakripisyo, hindi yan makakapunta sa langit sapagkat may kulang. Dagdagan natin ang pakpak, ang paggawa
ng kabutihan. Pang-apat, ipahayag po natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Alam po ninyo, lahat po ng gagawin natin ngayong Semana Santa, lahat po ng ginagawa natin, lahat ito pagpapahayag ng ating pag-ibig kay Jesus. Lahat po ng ating gagawin, pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya paalala, yung ating pong mga nakasanayang gawin sa panahon ng Semana Santa, huwag lamang gawin because out of duty and tradition. Kundi gawin natin, mahal ko si Jesus. Magdadaan ng krus ako, hindi dahil nahihiya ako, sinabihan kami ni Father. Hindi. Magdadaan ng krus, mahal ko si Jesus. A-attend kami ng Palm Sunday celebration dahil mahal ko si Jesus. Hindi lamang upang makapagpabasbas ng palaspas. Kakanta sa pabasa, hindi dahil sa pagkain, kundi mahal ko si Jesus. No? By the way, malapit na po yung pabasa natin. No? Sa linggo, sisimulan natin pagkatapos ng misa, isang linggong pabasa dito sa atin sa second floor. Kaya alam niyo, lagi ko pong paalala, no? Huwag nating itataboy yung mga tao, alam naman natin, no? Huwag na tayong magkunwari, no? Mayroon naman talagang pupunta lang, no? Konting basa, konting kanta, maya-maya, kakain na. Sabi ko sa mga tao, sa mga volunteer natin, huwag niyo po silang itataboy. Baka yun po yung paraan, no, yung kanilang konting basa, konting kanta, maya-maya, kakain na, magbabalot pa yan. Pagkatapos, baka yun po yung dahilan at paraan upang sila'y makabalik sa simbahan at pananampalataya. Kaya yun po yung pang-apat. We express our love to God during this Holy Week. At susunod, kung tayo po'y gagawa ng kabutihan, dapat meron ding babawasan. Ano po yun? Dahil nakapagkumpisal na, tatanggalin naman yung mga bisyong nakahiligan. Kaya nga hindi ba ngayong panahon ng Kwaresma, dagdag bawas po tayo eh. Dagdagan yung dasal, babawasan naman yung pagchichismis. Dadagdagan yung sakripisyo, babawasan naman yung pagkamakasarili. Tatanggalin po natin yung mga bisyo na siyang umaagaw ng tunay na kaligayahan na dapat nating matagpuan. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi tayo kakain, hindi lamang dahil tayo nagfa-fasting. Hindi ka kakain sapagkat alam mo, merong mas mahalaga kaysa sa krispipata. Merong mas importante kaysa sa kare-kare. Walang iba kundi si Jesus. Kaya pagdating po ng Easter, mas gutom na gutom tayo, hindi sa ulam, kundi gutom na gutom tayo sa biyayang ibibigay ng Diyos. At panghuli, magsakripisyo. Ano po ba yung pinakagustong-gusto natin? Ano po ba yung mga gustong-gusto natin makamit o makain? May kaibigan ako, sabi niya, Father, Friday po ngayon, dumalo ako sa bahay nila, kaya hindi po tayo magmi-meat. Kaya sayang po, gusto ko po maghanda po ng steak, bawal po meat. Sige po, okay naman po. Ano pong ihanda ninyo? Sug po. Sabi ko, hindi nga tayo nag-steak, nagsugpo naman tayo. Yung pong sakripisyo, ito hindi lang para pahirapan yung sarili, kundi pag hindi sa ating sariling kaligayahan. Kaya ngayon, tanungin niyo po yung sarili niyo, what makes you happy? Kapag sinabi mo, ice cream makes me happy, yun ang tatanggalin mo. Dahil it is only Jesus can make us truly happy. What makes you happy? Yung panglalaboy-laboy, yan ang tatanggalin mo. Kasi sa halip na sa labas lumaboy, pumasok sa simbahan upang makapagsimba at makapagdasal. Alam nyo, i-chismis ko lang sa inyo. Dahil po nito mga huling araw, lagi po ako nakatambay sa opisina. Alam nyo, napagtanto ko, marami tayo nagsisimba, araw-araw, linggo-linggo, pero marami pa rin pala ang hindi nagsisimba mula sa ating parokya at pamayanan. Ngayon ang tanong, paano ko po sila nakilala? Dalawa lang. Dahil kundi namatayan, magpapamisa, kaya nakapunta. O pangalawa, may kailangan certificate. Sabi ko nga ganun, parang mas masarap po yatang magsimba
nang magpapasalamat ka na lang kahit hindi ka hihiling. Lord, salamat, di kami mayaman, pero hindi naman din kami mahirap. Lord, salamat, wala akong trabaho, pero kumpleto pa rin kami ng aking pamilya. Lord, salamat, wala akong maraming pera, pero wala akong karamdaman. Ang di ko maintindihan, bakit kinakailangan maalala ang Diyos sa panahon ng sakit, karamdaman, may sunog, nahirapan, problema. Pwedeng maalala ang Diyos kahit magpapasalamat ka lang. Kaya nga po, ito po yung panghuli, no? Magsakripisyo. Ano po ba yung mga gustong-gusto natin na pwede natin isakripisyo alang-alang kay Kristo? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, madali pong tandaan, pagets. No? B, balik loob sa Panginoon. A, alisin ang galit. G, good works. E, express your love to God. T, tanggalin ang bisyo. At S, magsakripisyo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, huwag lamang natin gawing holy yung week natin. Mas lalong masutuwa si Jesus kung matapos gawing holy yung week, ito'y magpapatuloy ng sa gayon, hindi lamang Holy Week, kundi holy life din. Amen.